Dear Kuya Bono, tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Libby. Shortcut yan ang pangalan kong Liberty dahil isinilang ako June 12, 1985, araw ng kalayaan. Taliwas ito sa akala ng mga kababata ko maging si Paco na galing sa pangalan ng gatas na kondensada ang pangalan ko. Sabi pa nga ni Paco noon, bagay talaga sa iyo ang pangalan mo kasi pati bibig mo matamis, lasang gatas. Tumawa lang ako noon pero ang totoo, bago niya ako hinalikan nung araw na yon ay katatapos ko lang kumain ng yema. Nainip kasi ako sa paghihintay sa kanya sa aming lihim na tagpuan kaya't nakain ko tuloy ang 3 pirasong yema sa bulsa ng shorts ko. Ang tagpuan namin ay sa halos nakahiga ng puno ng sampalok sa tabi ng sapa. Pag dinawid mo ang sapa ay ang napakalawak namang bukirin. Ang puno ng sampalok na yon ay isa lang sa napakaraming puno doon sa gawing likuran ng aming bahay. Wala ni isa sa pamilya ko ang nakakaalam na noong grade 6 ako, Kuya Bono, ay nagpupunta na ako doon dahil kinalakhan ko ang takot sa pagpasok sa parang gubat na yon na bahagi ng lupain ng aming lolo. Sa mismong likod kasi ng bahay ni Lolo ay mayroong matataas na puno ng nara at noong 8 taong gulang ako ay nakakita ako doon ng babaeng mahaba ang buhok, nakaputi at nakasabit sa isang sanga. Para siyang nagbigti. Bukod pa sa mga kwento ni Lolo na may tikbalang daw doon na maaaring magising kapag pinasok ang kakahuyan. Noong buhay pa si Tita Melinda, panganay na kapatid ni Papa, noong nagkakasakit pa lamang siya ay laging nag-aatang o nag-aalay doon ng mga albularyong gumagamot sa kanya dahil napagkatuwaan nga daw siya ng mga duwende. Si Papa naman na hindi naniniwala sa mga kababalaghan ay pinagbabawalan pa rin kaming pumasok doon dahil ilang beses na raw siyang nakakita ng malalaking ahas, sawa at kobra. Korektado ang kwentong iyon sa aktual naming nakitang sawa sa kisame ng lumang bahay ni na Lolo noong grade 4 ako. Hinuli at pinatay ni na Papa ang sawang iyon at ginawa nilang pulutan ng mga kapwa niya tumador. That time, Kuya Bono, ay wala nang nakatira sa lumang bahay ni na Lolo. Sira-sira na kasi dahil yari lang yon sa mga kahoy at tabla. At noong nagsipag-asawa ang 3 anak na lalaki ni Lolo, kabilang si Papa ay sa tabing kalsada na sila nagsipagpatayuan ng mga bahay nila. Nasa 50 metro ang layo mula sa kakahuyan. Sa likod ng aming bahay ay gumawa sila ng malawak na pavement. Halos kasing lawak ng isang basketball court, pero yun ay patuyuan lang ng palay. Ang pavement ay nasa harap ng lumang bahay ni na Lolo na ginawa na lang nilang bodega ng palay at mga abono at ang kakahuyan ay nasa gawing likod ng lumang bahay ni na Lolo. Hindi naman talaga gubat yun, Kuya Bono, dahil hindi naman malawak. Minsan noon ay binilang ko ang bawat hakbang ko hanggang sa nakarating ako sa nakahigang puno ng sampalok sa tabi ng sapa. 74 na hakbang. Pero syempre ay hindi diretso ang lakad ko noon dahil umiiwas ako sa mga puno at matataas na damo. So kung ang isang hakbang ko noong 12 years old ako ay nasa 40 centimeters, times 74 is equal to 2,960 centimeters, divide by 100, 29.6 meters. Kulang 30 meters ang lapad ng kakahuyan, pero mahaba yun dahil nagsimula yun sa kabilang purok, Purok 1 at nagtapos lang doon sa tulay na boundary naman ng purok naming Purok 2 at Purok 3. Ang kakahuyan na yun ay tila nagsilbing bakod na mga bahayan mula sa bukid o parang proteksyon ng mga bahay laban sa hangin kapag may bagyo. Kung matatanaw mo mula sa itaas ang aming maliit na barangay, makikita mo ang hilera ng mga bahay ng Purok 4, 5 at 6. Andun din ang elementary school namin, then ang kalsada,
Tapos bahayan naman ang Purok 1, 2 at 3. Kasama na rin sa hilera ang Barangay Hall, basketball court at kapilya. Tapos ang strip ng Kakahuyan na, katabi ng Sapa, then napakalawak ng bukirin. Noong araw na yon na sinabi ni Paco na lasang gatas ang labi ko, ngumiti lang ako pero tumayo ako mula sa nakahigang puno ng sampalok kung saan kami nakaupo. Tumulay ako at pumitas ng hinog na bunga ng sampalok. Kinain ko at pagkatapos nun ay muli akong umupo sa tabi ni Paco at ang sabi ko sa kanya, "Sige nga, kiss mo nga ulit ako ngayon." Siniil ulit niya ng halik ang mga labi ko noon. Napangiti ako noon kasi alam kong nalasaan niya yung asim ng sampalok pero ang sabi niya, "Huwag kang umiti hindi kita mahalikang mabuti." Kaso natawa na ako ng sobra dahil hindi ko sinasadyang masagi ng kamay ko ang harapan niya at naramdaman kong matigas ang pako niya. Naging alias ni Paco ang Paco malaki ang Paco ng mga kababata naming lalaki na nakasabayan niyang magpatuli sa Sapa. Nung time na yon ay hindi ko pa nakita yon kasi grade 6 pa lang naman kami noon at hanggang kiss pa lang ang ginagawa namin. Siguro alam na ni Paco noon ang sex pero siguro takot pa siyang gawin yon sa akin kaya't ni minsan ay hindi naman siya nagtangka. Basta sure ako na mahal na namin ni Paco ang isa't isa noon kasi halos pareho kami ng buhay. Pareho kaming nakaranas ng pangungutya dahil pareho kaming wasak ang pamilya. Pareho kaming nag-asam na sana kompleto din ang mga pamilya namin. Si Paco at ang nag-iisa at nakababatang kapatid niyang si Chanel ay nakatira sa lolo at lola niya. Nasa Maynila ang mami niya at ang daddy nila ay nasa Mindanao. Hiwalay sila. Naghiwalay dahil sa religion at sa sobrang pagkamateryosa daw ng mami nila. Muslim kasi ang daddy ni Paco. Nag-Muslim din naman daw noon ang mami niya noong ikasal sila pero nanlamig dahil moderna at materyosang babae nga siya. Actually, ang mga pangalan nilang magkapatid ay mula sa brand ng mamahaling pabango, Paco Rabanne at Chanel. Nung maghiwalay mga magulang ni Paco, kaagad sumama sa ibang lalaki na taga Maynila ang mami niya. Ako naman si Papa ang nagloko. Nag-Dubai siya nung una, pero makaraan ng 3 taon ay nalaman ni Mama na may ka-live-in na palang ibang babae si Papa sa Dubai. Iyon naman ang naging rason ng hiwalayan nila. Then si Mama naman ang nag-DH sa Hong Kong para mabuhay niya kaming 3 anak niya. Naghiwalay din sila pero si Mama ay umuwi lang sa bahay ng magulang niya sa barangay din namin. Kasama niya ang 2 kapatid ko while ako ay naiwan sa lolo at lola ko, kasama ko si Papa. Pero kung trip ko namang umuwi kina lola ay 3 purok lang naman ang babagtasin ko at naroon na ako. Kaya lang hindi ko kasi masyadong gusto ang ugali ni lola at ang mga tito at tita ko doon sa kanila kaya mas gusto ko talaga sa piling ng lolo at lola ko sa father side. Ang mga kapatid ko naman ay ayaw kay Papa dahil nga lasenggo siya pero ako kasi sanay na ako kay Papa. Valentine's Day ng 1997 noong sagutin ko si Paco. Dati na naming crush ang isa't isa pero syempre bata pa kami kaya crush lang muna. Noong Valentine's Day na yon, uwian ng hapon, magkakasabay kami. Kasama namin si Rosel na best friend ko.
Biglang binuksan ni Paco ang bag niya at inilabas niya ang 3 red American Rose at isang supot ng Cloud9 na chocolates. Para sa'yo, Happy Valentine's, bati niya. Tinanggap ko naman Kuya Bono pero hinila niya ako sa ilalim ng puno malapit sa kalsada. Doon ay may paragos na sira. Doon niya ako pinaupo. Pinauna na rin niya si Rosel at matapos kong bigyan ng 3 chocolate sa Rosel ay pinayagan ko siyang mauna na. Sagutin mo na ako ngayon, Libby, para tuwing Valentine's Day anniversary natin. Nakangiting sabi niya. Hindi ako nakasagot kasi parang gusto kong pag-isipan pa noon kung tama na elementary pa lang kami ay may boyfriend na ako. Libby, promise, hindi kita lolokohin. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Naku Paco, hindi totoo yan. Bakit? Magtiwala ka kasi sa akin, Libby. Paco, yung mga magulang natin naghiwalay di ba? Walang nagmamahal ng habang buhay, Paco. Lahat ng tao nagbabago. Sila lang yun, Libby. Ako, hindi ako gagaya sa magulang ko. Bakit ikaw? Gagaya ka ba sa kanila? Gusto mo rin bang malait ang ibang tao? Tapos yung mga anak mo, gusto mo ba silang maging malungkot dahil hindi kayo kompleto? Gusto mo silang mabuli ng ibang bata dahil hiwalay ka sa asawa mo? Ako, Libby, ayoko. At lahat gagawin ko para hindi maging hiwalay sa asawa ko. At ikaw, Libby, ang gusto kong maging asawa kasi mahal na mahal kita. Mahal din kita pa ako. Alam ko. Kaya nga dapat sagutin mo na ako ngayon para maging tayo na. Pero grade 6 pa lang tayo pa ako. Kahit na, Libby, kailangan na nating magmahalan ngayon kasi ano? Baka alis na ako dito. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Baka kukunin ako ng daddy ko sa Mindanao. Noon, Kuya Bono, ay bigla akong nakadama ng lungkot. Iiwan mo rin pala ako eh. Bakit pa kita sasagutin? Maghihiwalay din lang pala tayo. Hindi, Libby. Magiging magkalayo lang tayo sandali pero hindi tayo maghihiwalay dahil sabi ko nga, hindi ako magmamahal ng iba. Kahit anong mangyari, ikaw lang mamahalin ko. Bakit ka kasi sasama sa daddy mo? Para makapag-aral kami ni Chanel. Alam mo naman, di ba? Mahirap lang ang lolo namin at si mami, may iba ng pamilya. Yung daddy namin sa Mindanao, may kaya. Kaya niya kaming pag-aralin. Ang layo ng Mindanao pa ako. Babalik ako, Libby. Babalikan kita. Huwag ka na kasing sumama sa daddy mo pa ako. Dito ka na lang. Libby, marami akong pangarap. Pangarap ko na maganda ang bahay natin, may sasakyan tayo, yung mga anak natin magaganda ang gamit at laruan, marami silang pagkain, makakapag-aral din sila hanggang college. Eh kung dito lang ako, hindi ako makapag-aral, Libby. Paano kita bubuhayin? Sa pagbubukid? Baka hindi ka magiging masaya at ang mga anak natin, magiging kagaya lang din natin na naiinggit lang sa ibang bata. At ikaw, baka gagaya ka sa mama mo na nag-abroad pa, iniwan kayo para hindi kayo maghirap. Eh kailan kayo aalis? Hindi ko pa alam. Pero ang gusto ko, Libby, habang nandito pa ako, habang magkasama pa tayo, sasamantalahin na nating maging masaya bilang mag-girlfriend at mag-boyfriend. Tapos, pagbalik ko, itutuloy na lang natin. Promise hindi ka magmamahal ng iba sa Mindanao? Promise, Libby. Ikaw lang ang mamahalin ko mula ngayon hanggang sa matandang-matanda na ako. Sige pa ako. Ako din. Promise. Ikaw lang ang mamahalin ko.
Kinabukasan sa school, Kuya Bono, ay may binigay na maliit na bote sa akin si Paco. Kulay blue ang bote na yon na kulay silver ang takip. May papel sa loob ng bote, nakarolyo at mahirap kunin gamit ang daliri. Ano ba nakasulat sa papel? Tanong ko noon sa kanya. Dukutin mo mamayang gabi. Gumamit ka ng tsani, tsaka mo basahin. Ginawa ko nga yun nung pagdating ko pa lang sa bahay. Para siyang maikling tula, Kuya Bono, na hindi maayos ang pagkakaparagraph. Basta ganito siya. Ang aking pangako sa iyo, mahal ko, ikaw at ikaw lang ang iibigin ko. Mawalay man ako sa iyo o mapunta sa malayo, hindi ako iibig ng iba dahil dito sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisang mamahalin ko. Puso ko ang gagawa ng paraan para makabalik ako sa piling mo. Tandaan mo sana, mahal ko, ito ang aking pangako. Sa klase namin, Kuya Bono, base sa gradings ay mas matalino ako kay Paco dahil nagkaka-honor ako, siya kasi ay hindi. Pero sa Filipino subject ay mas magaling siya sa akin. Mas tama siyang magtagalog kaysa sa akin, at pagdating din sa practical na talino, yung karunungan sa buhay, mas matalino siya. Ganun daw kapag lumaki ka sa piling ng lolo at lola mo, matututo ka sa practical na buhay. Si Lolo Ingo, lolo ni Paco, ay kilala sa barangay namin bilang green-minded. Kapag may kumalat na green joke sa barangay, asahan mong galing yun sa kanya. Pwede mong sabihing may kalaswaan ng bunganga niya, pero kung bakit nakakatuwa siya sa paningin ng iba. Pero kahit ganoon, si Lolo Ingo ay wala siyang bisyo at masipag din. Kabaliktaran siya ng Lolo Manuel ko na masyadong seryoso sa buhay. Mahilig uminom ng gin at kapag lasing ay kinatatakutan namin siyang mga apo niya dahil konting kamali namin ay mapapalo kami ng kaluban ng itak niya. Pero kahit malaki ang takot ko kay Lolo ay gumawa ako ng mga bagay na alam kong igagagalit niya. Dahil sabi ni Paco, sundin ko lahat ng gusto niya. Huwag akong maging maarte, huwag akong susuway sa gusto niya para masulit namin ang mga araw na masaya kami habang magkasama pa kami. Si Paco ang nag-isip kung saan kami lihim na magkikita. Noong una sabi niya, doon kami sa likod ng lumang bodega ng palay sa Purok 5. Pero malayo yon sa akin at marami akong madadaan ng mga bahay kapag pupunta ako doon kaya tumanggi ako. Nainis siya pero sabi niya, sige, may alam akong iba, pero baka matatakot ka. Pero doon kasi, walang makakita sa'yo. Saan nga? Sa tabing sapa. Sa likod ng lumang bahay ni Lolo Manuel. Doon? Paano ko pupunta doon? Maraming maligno doon. Hindi totoo yan, Libby. Kathang isip lang ang mga maligno na yan. Panakot lang ng mga matatanda sa ating mga bata. Ahas. May ahas doon. Nakita ng papa ko. Hindi ka naman sasalubungin ng ahas, Libby eh. Kapag narinig nila ang kaluskos ng mga paa mo, lalayo na sila. Huwag mo lang silang matapakan, hindi ka nila kakagatin. Kaya magdala ka ng patpat, panghawi mo sa mga dahon sa dadaanan mo. Ay, natatakot ako, Paco. Paano tayo magsasama? Di ganito na lang, gaya ngayon. Magkasama naman tayo ah. Gusto ko tayong dalawa lang, Libby. Walang ibang tao sa paligid. Gusto kitang halikan at iyakapin ng matagal at mahigpit. Noon ay napatitig ako sa cute na mukha ni Paco. Ang tagal kong naging crush si Paco, Kuya Bono, dahil sa kagwapuan niya. Maputi siya ng mga bata pa kami.
Yung mga mata niya napaka-expressive, tapos yung lips niya ang cute. Mas malaki pa nga ang lips ko kesa sa kanya eh. Sabi ko sa'yo huwag kang kukontra sa gusto ko, diba? Para maging masaya tayo habang nandito pa ako. Sige na nga. Pero kapag natuka ako ng ahas, kasalanan mo ha. Araw ng Sabado nung unang pagkakataong magkita kami sa aming secret tagpuan. Sobrang takot ko nung papasok pa lang ako ng kakahuyan. First time ko talaga yung Kuya Bono kahit na kung tutuusin ay nasa likod lang yun ng bahay namin kung saan ako isinilang at lumaki. Sinunod ko ang turo ni Paco na magdala ako ng patpat. Wala namang mga damo sa ilalim at pagitan ng mga punong kahoy pero makapalang layer ng mga tuyong dahon at parang nai-imagine ko na may namamahingang ahas doon. Nung una, hinahawi ko nga gamit ang patpat ang mga dahon sa dadaanan ko pero matagal yun at nai-imagine ko na sa itaas ng mga puno ay may nakatingin sa akin at anumang oras ay lulundagin ako. Sa takot ko ay binitawan ko na lang ang patpat at tumakbo na lang ako ng mabilis sa pagitan ng mga puno para mabilis kong matawid ang lapad ng kakahuyan. Pero may natapakan kasi akong malambot at inisip kong ahas. Napahiyaw ako ng malakas at lalo pang bumilis ang takbo ko habang sumisigaw. Maya-maya narinig ko ang boses ni Paco. Libby, dito. Nakita ko siya sa tabi ng isang puno, malapit sa nakahigang puno ng sampalok. Tumakbo siya para salubungin ako at nung magkaharap na kami ay napayakap ako sa kanya dahil sa takot ko. Niyakap din niya ako at hindi ko na pinansin kung naramdaman ko ang matulis niyang pako sa harapan ko. Tumitig siya sa mga mata ko at walang abog-abog ay hinalikan niya mga labi ko. Naitulak ko siya nung una kasi parang nandiri ako noong maramdaman ko ang mga labi niya sa labi ko. Umakbang ako noon papunta sa ibabaw ng nakahigang puno ng sampalok. Napansin ko ang sapa. Hindi siya masyadong maluwang na parang ilog Kuya Bono pero malinaw ang tubig. At katabi ng sapa, yun ang talagang magandang tanawin, ang malawak at kulay berdeng bukurin. Tumabi si Paco sa akin, hinawakan niya ang kamay ko, nagkwentuhan lang kami pero hindi nawawala sa isip ko yung pagkakalapat ng mga labi namin at parang gusto kong mangyari ulit yon. Kaya ang sabi ko, Paco, halikan mo nga ulit ako. Bakit? Tinulak mo nga ako kanina eh. Nagulat lang ako kanina. First time ko kasi eh. Ikaw, hindi mo ba first time? First time ko din. Bakit alam mo yon? Basta, sagot niya. Then naalala ko ang lolo Ingo niya na kilalang maalam pagdating sa kalaswaan. Tinuruan ka ba ng lolo mo? Hindi. Napanood ko lang sa pelikula. Basta't kasama kita. Si Agang Mulak tsaka yung si Dayanara Torres. Nakapanood ka na ng sine? Hindi. Sa VHS. Pero Libby, sa bakasyon, makikigapas ako. At mag-iipon ako ng pera tapos pupunta tayo sa San Jose o sa Cabanatuan. Manonood tayong dalawa ng sine. Natuwa ako sa sinabing yun ni Paco kahit na hindi ko alam kung paano ako makakasama sa kanya. Malayo ang San Jose o Cabanatuan sa amin. Mahigit 1 oras ang biyahe at kung magpapaalam ako, tiyak na hindi naman ako papayagan. Masaya ang naging graduation namin sa elementary Kuya Bono. Marami kaming litrato ni Paco kasama ang mga kaibigan naming nag-graduate din. At nung bakasyon na nga ay tinutuon ni Paco ang paglusong sa bukid para makigapas. Halos araw-araw. Makaraan ng 1 linggo niyang pakikigapas ay nagkita kami sa aming lihim na tagpuan at nakadama ko ng awa para sa kanya dahil hindi lang siya nangitim kundi naging magaspang ang palad niya.
Naramdaman ko ang palad niya noong hawakan niya ang pisngi ko kasabay ng masuyo niyang paghalik sa mga labi ko. Ganun na siya humalik noon, Kuya Bono. Sabay ang paglapat ng mga labi niya sa mga labi ko at paghaplos ng palad niya sa pisngi ko. At medyo nagulat nga ako dahil matigas at magaspang ang naramdaman kong palad niya sa pisngi ko. Ano yun? Takang tanong ko pa sabay hawak sa kamay niya at tiningnan ko ito. Kalyo lang yan. Nakuha mo sa pagkikigapas? Kawawa ka naman, mahal ko. Napangiti siya tsaka sinabing, ang sarap na ang pakinggan nun, mahal ko. Nakaipon ng higit pa sa kailangan naming gastusin si Paco nung manood kami ng sine sa Cabanatuan City. Sa NM Mall pa noon yon, wala pang SM. Lalo pa kaming na-in-love sa isa't isa ni Paco dahil pinanood namin ang Flames the Movie na pinagbidahan ni na Julina at Marvin Agustin. Pero napagtanto ko noon, Kuya Bono, na masyado kaming advanced ni Paco sa estado ng aming relasyon dahil katatapos lang namin ng grade 6 noon ay nagdi-date na kami. Naghahalikan na kami. Samantalang doon sa pelikula, sina Julina at Marvin ay mga high school na, pero si Marvin ay hirap na hirap pa sa diskarte niya para lang maaya si Julina na mag-dinner. Pero sa tingin ko, Kuya Bono, ay lalong na-inspire si Paco sa karakter ni Marvin Agustin para patunayan sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hindi na kami magkaklase ng first year high school kami. Napunta ako sa section 2 while siya ay sa section 4. Sabay kaming kumakain ng tanghalian namin kasi nagbabaon kami. Medyo malayo kasi ang bayan kung saan naroon ang high school. Madalas ay kumakain kami sa mga bench sa ilalim ng mga puno sa loob ng school campus. Isang araw ay niloko ko si Paco. Pinahiran ko ng patis ang ilong niya tsaka ako tumakbo. Hinabol naman niya ako pero dahil doon ay nasira ang bagong sapatos kong pang-uniform. Binili yun ni Lola at kabilin-bininan niyang iingatan ko yun dahil sa susunod na taon niya na ako ibibili ulit ng sapatos na pang-uniform. Napunit naman yun, Kuya Bono. Dahil nabangga ng paa ko ang isang matulis na bagay, pag-uwi ko ng bahay ay tinahi ko yon ng kulay itim na sinulid para hindi halata. Kaya lang kinabukasan sa school ay bumuka at kitang-kita ang kulay puti kong medyas. Kinagabihan ay tinahi ko na naman ulit. Hindi ko pinapakita kay Lola dahil alam kong dadakdakan niya ako. Tumagal naman ng 2 araw yung tahi ko pero after 2 days ay bumuka na naman. Buti na lang at pag Friday ay hindi kami naka-uniform. Sabado ay pinasyalan ako ni Paco kasama niya si Rosel at nadatnan niya ako nagtatahi na naman ng sapatos ko. Kumuha si Paco ng tingting at sinukat niya ang sapatos ko tsaka sinabing, bibilhan na lang kita ng bago. Makaraan ng 3 linggo, Kuya Bono, ay sinorpresa ko ni Paco nang binili niyang bagong sapatos para sa akin. Nayakap ko pa siya ng mahigpit noon at hinagkan ko pa siya sa kanyang pisngi kahit na nakaharap si Rosel. Nag-ipon din ako ng pakonti-konti, Kuya Bono, mula sa baon ko dahil gusto ko namang regaluhan si Paco ng t-shirt na may kwelyo sa Valentine's Day na siya ring first anniversary namin. Usapan namin na magkikita kami sa aming lihim na tagpuan dahil ang Valentine's Day noong 1998, Kuya Bono, ay nataon na Sabado. 3:00 ang usapan namin pero nagpunta ako ng 2:00 dahil naisipan kong mag-decorate doon. Mga dahon-dahon at mga bulaklak lang. Kay linaw ng tubig ng sapa noon at naisipan kong doon kami kakain ng meriendang inihanda ko
habang nakasawsaw sa mababaw na tubig ng sapa ang mga paa namin. Kaya lang Kuya Bono, pakiramdam ko'y ang tagal ko na doon pero wala pa ring pako ang dumating. Nung mainip ako ay tumakbo pa ako pauwi ng bahay para tingnan lang ang oras. Mag-aalas 5 na pala. Samantalang alas 3 ang usapan naming magkikita. Tumakbo ulit ako pabalik sa aming tagpuan dahil baka naroon na si Paco pero wala pa rin siya. Malungkot akong umuwi noon pero dumiretso ako sa bahay ni Rosel upang ayain siyang samahan ako kina Paco. Pero ang sabi ni Rosel, wala na sila. Sinundo na sila ng daddy nila. Inuwi na sila sa Mindanao. Sobrang kalungkutan at malalim na tampo ang dahilan kung bakit ako napaiyak sa harap ng kaibigan kong si Rosel. Bakit hindi mo lang siya nagpaalam? Ang tagal ko doon sa tabing sapa. Tumakbo man lang sana siya para makita at makausap niya ako. Libby, nagkagulo sila kanina dahil ayaw pumayag ni Lolo Ingo na kunin sila ng daddy nila. Kaso may baril ang daddy ni Paco. Ang bilis lang, Libby. Kukunting damit nga lang ang nakuha nilang magkapatid eh. Pinasakay kaagad sila sa puti na van. Pagsapit ng Lunes, Kuya Bono, ay dumating si Tita Yani sa school. Dalagang tita ni Paco, kapatid ng mami niya. Kinukuha ang card ni na Paco at Chanel. Ipapadala daw niya ito sa Mindanao. Gusto kong lapitan noon si Tita Yani dahil gusto kong tanungin ang address ni Paco sa Mindanao. Pero natakot at nahiya ako dahil napakasungit ni Tita Yani. Napakaganda niya pero walang naniligaw sa kanya dahil sa sobrang kasungitan niya. Sa madaling salita, Kuya Bono, si Paco at ang lahat ng namagitan sa amin ay naging matamis na alaala na lang ng kahapon. Pangalawang boyfriend ko si Nathan nung third year college na ako. Yes, Kuya Bono, umasa ako at naghintay kay Paco ng mahigit 4 na taon. Hindi ako nagsawang mangarap noon na isang araw ay darating si Paco. Gugulatin na lang niya ako at muli ay magiging maligaya kami sa aming lihim na tagpuan. Pero hindi yun nangyari. Natanggap ko na sobrang mga bata pa kami noong mangako kami sa isa't isa na hindi kami magmamahal ng iba.
Valentine's Day noong 2003, sinagot ko si Nathan. Sinadya ko, Kuya Bono, na maging kami ng Valentine's Day para tuluyan ng mapalitan ang mga memories namin ni Paco na mga memories naman namin ni Nathan. Kinabukasan matapos kong sagutin si Nathan, ay nagtungo ako sa dati naming tagpuan ni Paco, dala ang bote ng kanyang pangako na tinapon at pinaanod ko na lang sa tubig sapa kasabay ng aking pag-usal na mga katagang, "Salamat sa mga alaala, Paco. Alam kong maligaya ka na rin sa piling ng iba kaya magmamahal na rin ako ng iba." Simple lang din ang buhay ni Nathan. Schoolmate ko siya sa CLSU. Siya ay taga isang barangay ng San Jose City at magsasaka din ang kanyang pamilya. Kahit kailan, Kuya Bono, ay hindi ko makakalimutan si Nathan. Lalo na kapag nakakakita ako ng malalaki at matatabang tilapia. Gabi ng Valentine's Day matapos ko siyang sagutin, inaya niya kami sa barangay nila, sa bahay nila. 3 silang lalaki, 4 kaming mga babae. Magsa-celebrate daw kami sa kanila dahil nga sinagot ko na siya. Dumating kami sa baryo nila ay gabi na, pero naghanda ang pamilya niya ng kakainin namin. Ang lalaking inihaw at pangat na tilapia, Kuya Bono, paborito ko noon ng tilapia. Yung ulo, sisip-sipin ko yan para makain ko yung mga mata. Tapos yung taba sa tiyan, gustong-gusto ko talaga. Doon na rin kami natulog nung matapos mag-inuman ng mga boys. Nagtangka si Nathan noon na may mangyari sa amin pero tumanggi ako. Nihalik nga hindi ko siya pinagbigyan dahil amoy alak ang hininga niya. Isa pa, di ba kasasagot ko nga lang sa kanya pero gusto niya nang maki-score kaagad sa akin. Kinausap ako ni Elsa noon pero alam kong kakutsyaba niya si Nathan. Ang sabi ni Elsa, "Girl, baka naman masyado ako nagpapakipot kay Nathan. 2003 na girl, hindi na uso ang Maria Clara ngayon." Hindi na lang ako umimik noon kasi alam ko namang pinakausapan siya ni Nathan na kumbinsihin akong bumigay na. Sila kasi, Kuya Bono, naibigay na nila sa mga boyfriends nila ang mga puri nila. At sa totoo lang ay alam ko naman sa sarili ko na hindi ako Maria Clara or conservative. Alam nila ang kwento namin ni Paco at kung gaano kami kaagang nag-ibigan. Saglit lang noong gabing yun ay pumasok sa isipan ko si Paco at hindi ko yan nagustuhan. Hindi ko matanggap-tanggap na hanggang noon ay para pa rin akong tangang umaasa sa milagro. "Okay, sige, tawagin mo si Nathan," sabi ko kay Elsa noon. Pero bumalik siya at ang sabi, "Swerte mo yata, nagsusuka si Nathan nasobrahan ng inom. Ikaw kasi, tinanggihan mo pa." Kinabukasan, Kuya Bono, ay ako naman ang nagsuka. Habit ko kasi tuwing umaga ang mag-CR. Pero nung hanapin ko sa nakababatang kapatid na babae ni Nathan ang CR nila, ay tinuro niya sa akin ng parang maliit na barong-barong sa gitna ng fish pond nila. May tulay na tablak ang dadaanan para marating ang, yes, Kuya Bono, CR nila sa gitna ng fish pond. For adventure ay binitbit ko naman ang maliit na timbang may tubig. Tumuloy ako sa tabla hanggang sa mapasok ko ang CR na walang bowl, kundi butas lang na kwadrado at ang dumi mo, diretso ang bagsak sa tubig ng fish pond. Then naalala ko kung gaano ako kagana sa pagkain ng matatabang tilapia ng gabi. Hindi ko napigilan ng pagbaliktad ng sikmura ko, Kuya Bono. Nagsuka talaga ako. Hindi na rin ako kumain ng almusal noon, Kuya Bono, nung makita kong pritong matatabang tilapia na naman ang nakahain sa mesa. Two months lang kami ni Nathan. Hindi kami nag-click kasi
may pagkamalibog talaga siya at ako naman na hindi pa handang sabayan siya. So sa bawat pagkakataon noon na mag-aaya siya, marami pa akong tanong at kapag na-sense ko na magkakaroon ng pagkakataong masolo niya ako, hindi na ako sasama. Nagsawa siya sa ganun. Tinanong niya ako isang araw kung seryoso talaga ako sa kanya. Pinagtripan ko siya. Parang ni-reverse ko yung sitwasyon namin at ang sabi ko, "Oh Nathan, seryoso ako sa'yo. Mahal na mahal kita pero masyado kang madamot. Sobra kang pakipot. Hindi mo man lang ako mapagbigyan. Puro ka iwas, pilit mong iniiba ang sarili mo sa mga kaibigan mong game na game sa sex. Pero dahil mahal kita, maghihintay ako kahit gaano katagal. Tsaka na lang kita kukulitin kapag kasal na tayo." Nalito nung una si Nathan sa sinabi ko. Inimot ko pa kasing mabuti para pagkatapos nun ay ngumiti na lang siya ng alanganin. Nagalit sa akin ang mga kaibigan kong babae dahil nagkwento si Nathan sa kanila at in-emphasize niya yung sinabi kong game na game sila sa sex. Noong kinompronta nila ako, sabi ko, "Totoo naman na, di ba?" Kaso ang sagot sa akin ni Elsa, "At least kami, 20 years old na. Kesa naman sa'yo, 12 years old ka pa lang nung naglandi ka na." Natameme ako noon pero nainis din. Dahil naalala ko na naman ang lalaking gustong gusto ko nang kalimutan talaga. Nagtapos ako ng college April 2006. Nagtrabaho ako sa isang supermarket sa San Jose bilang cashier at doon ko nakilala ang lalaking tunay na nagpaibig sa akin. Siya, Kuya Bono, si Daniel. Moreno siya pero gwapo at laging mabango. Unang pagkakataon pa lang na mag-punch ako ng mga pinamili niyang groceries ay naamoy ko kaagad ang press kung amoy niya. Naka-white shirt lang siya noon at maong na pantalon. Hanggang sa 2 beses na sa loob ng 1 linggo ay nag-grocery siya. After 2 months siguro ay naglakas loob na siyang kunin ang cellphone number ko at binigay ko naman, Kuya Bono. Kahit maraming tao or pila sa counter ko, bigla ko na lang maaamoy yung pabango niya kaya mapapalingon ako at makikita ko na ang gwapong mukha ni Daniel. Hindi na ako nagpakipot nung manligaw siya, Kuya Bono, dahil talagang gustong gusto ko siya. Matanda siya ng 4 na taon sa akin pero hindi halata. September 12, 2006 noong sagutin ko siya. September 17 ay birthday ng lola niya at sinundo niya ako. Sumakay kami sa magandang motorsiklo niya at noon ay ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya. May kaya sila, Kuya Bono. Maganda ang bahay nila. Dating OFW si Daniel. Naka3 taon daw sa Japan, kaya marami talaga siyang pera. 3rd monthsary pa lang namin ay nag-propose na siya. Pero sinangguni ko muna sa lolo at lola ko at kay Papa. Pero ang sabi ni Papa, "Bahala ka. Malaki ka na." Namanhikan sila after 2 weeks at noon ko sobrang ikinahiya ang papa ko, Kuya Bono, dahil lasing siya nung dumating ang pamilya ni Daniel. Pero kinikikilan kasi ni Papa ang papa ni Daniel ng pambili ng alak. Pero hindi siya pinansin ng papa ni Daniel kasi hindi niya alam na papa ko yun. Napahiya naman si Papa sa hindi pagpansin sa kanya ng papa ni Daniel kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Mabuti na lang, Kuya Bono, at dumating si Lolo at siya ang kumausap kay Papa. 3 days matapos ang pamamanhikan ay inaya ako ni Daniel na tumira na sa bahay nila. Taga San Jose kasi sila, Kuya Bono, at practical yun para sa akin dahil hindi na ako magbo-boarding house. Yun nga lang, naibigay ko na rin ang katawan ko kay Daniel kahit na hindi pa kami kasal.
Kasalukuyan kaming abala sa paghahanda para sa aming kasal noong mag-birthday si Lolo Manuel, ang lolo ko sa father's side. Nagkatay sila ng baboy noon kaya't umuwi kami ni Daniel sa baryo namin. Maraming taong dumalo. Maingay ang video okay pero narinig ko pa rin ang matinis na boses ng best friend kong si Rosel. At noong mapalingon ako sa kanya ay nagulat ako dahil may kasama siyang maputing lalaki na pogi ang mukha. Napatitig ako sa kanya at kahit ang tagal ng panahon na ang lumipas ay nakilala ko pa rin siya. Paano ko ba kasi makakalimutan si Paco? Ipinakilala ko siya kay Daniel. Nag-shake hands sila at humingi ako ng pahintulot kay Daniel na asikasuhan ko muna si Paco. Ako pa ang kumuha ng plato. Ako din ang naglagay ng kanin at maraming klaseng ulam na karning baboy sa plato, lalo ng dinuguan at minatamis na baboy na alam kong paborito ni Paco, pero hindi niya tinanggap ang platong puno ng pagkain. Ang sabi niya, "Libby, hindi rin ako magtatagal. Babalik na ako sa Mindanao." Asin niya yun na? Oo. Kumain ka muna kahit konti lang. Libby, Muslim na ako. Salamat na lang. At binabati kita sa nalalapit na kasal mo. Si Rosel ang matagal kong nakakwentuhan nung makaalis na si Paco. Sobrang lungkot niya, Bes. Hindi niya inasahang mag-aasawa ka na. Wala lang din daw siyang napala sa pag-uwi niya dito kundi kalungkutan lang. Rosel, ang tagal kong naghintay sa kanya, alam mo yan. At alam mo din na nihay-niho, wala siyang sinabi sa akin nung umalis siya. Marunong naman siyang sumulat. Alam niya ang address dito pero may natanggap ba akong sulat man lang mula sa kanya? Wala. Tapos bigla siyang susulpot ngayong in love na ako sa iba. May sumpaan daw kayo, Bes. Nakasulat daw sa papel sa loob ng bote yung mga pangako niya sa'yo. Wala na yun, Rosel. Huli na. Matagal ko nang pinaanod sa saba yung bote ng pangako niya. Okay, sige. Kung kasalanan ko dahil hindi ako naghintay, sorry na lang. Pero mahal na mahal ko na si Daniel at pakakasalan ko siya. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ay ilang araw at gabi ring inukupan ng isip ko ang pag-uwi ni Paco. Kinurot din ang konsensya ko dahil hindi ko man lang siya nakausap ng maayos. At hindi rin talaga naalis yung guilt sa dibdib ko dahil hindi ko nga siya hinintay. Hindi ko binigyan ng halaga ang pangakong iniwan niya sa akin. Galing kami sa couturier sa kabanatuan ni Daniel upang tingnan ng pinapagawa naming wedding gown ko noong maaksidente kami sa gawing highway ng Talavera. Nabangga ng XLT ang kotseng sinasakyan namin. Hindi naman grabe ang nangyari sa amin. Galos lang kay Daniel pero ako, tumalsik sa mukha ko ang mga bubog ng salamin
mula sa windshield ng kotse at nagdulot yun ng malalaki at malalalim na sugat sa mukha ko. Mas natakot si Daniel noon sa itsura ko dahil halos mapuno ng dugo ang mukha ko. Nadala pa rin ako sa ospital pero napaiyak na lang ako nung sabihin nilang 3 sa mga sugat sa mukha ko ay kailangang tahiin. Alam ko kasi Kuya Bono na kapag tinahi ang sugat, magiging pangit ang peklat. Pero wala na rin akong nagawa. Tinanggap ko na lang na pumangit na ako. Pero ang hindi ko natanggap kaagad ay ang pagbabago ng pagtingin sa akin ni Daniel mula nung pangit na ako. Dinilay-delay niya ang kasal namin, hindi lang 2 beses, hanggang sa naggalit na si Papa at sinundo na lang niya ako sa bahay ni na Daniel. At alam mo Kuya Bono, ni isa sa pamilya ni Daniel walang pumigil sa akin na para bang gustong-gusto nilang umalis na ako sa bahay nila. Pilit ko nilang tinanggap noon ang kapalaran ko. Sa bahay na lang ako ng lola ko, tutulong sa mga gawaing bahay dahil alam ko namang hindi na ako matatanggap sa kahit anong desenteng trabaho. Pero sa totoo lang Kuya Bono, kahit pangit na ang mukha ko, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asang makapag-asawa at magkaroon ng mga anak. Kasi 2 taon mula nung maghiwalay kami ni Daniel, winala ko na rin yung standard ko. Sabi ko noon, kahit sino na, basta mabait at masipag papatulan ko na, pakakasalan ko na. Kahit kabarangay kong magsasaka, pakakasalan ko. Basta ayokong tumandang nag-iisa, gusto kong magkaanak. At sa awa ng Diyos Kuya Bono ay mayroon namang nag-alok sa akin ng kasal at sinunggaban ko naman kaagad Kuya Bono dahil ang gusto lamang niya ay yakapin ko daw ang relihiyon niya. Maging Muslim din ako at tinanggap ko yun without any second thought dahil higit sa lahat, ang lalaking yun ang original na pinangarap kong maging asawa talaga. Ang lalaking una kong minahal, si Paco. Pinasalamatan ko ng sobra-sobra si Rosel na siyang nakakita kay Paco sa Riyadh noong 2009. Nag-abroad din pala si Paco at si Rosel nga hanggang ngayon ay domestic helper sa Saudi Arabia. Nung umuwi si Paco ng Pinas ay sa amin siya dumiretso at ang sabi sa akin ay, pwede ko pa rin bang panindigan yung pangako ko noon sa'yo? Pangit pa ako nung sumama ako sa kanya Kuya Bono dito sa Mindanao. Nagpakasal kami sa ilalim ng Islam at niyakap ko ng buong puso ang kanyang relihiyon. Sa Maynila pa ako pinapagamot ni Paco noon. Tumira ako noon sa Makati sa bahay ni Chanel na noon ay may asawa at anak na rin. Napakabait ni na Chanel sa akin at ang mister niyang engineer. Sikat na dermatologist ang gumamot sa akin pero hindi totally nawala ang peklat sa mukha ko Kuya Bono kahit pa laser at iba pang high-tech na kagamitan ng ginamit. Pumantay lang ang kulay sa skin ng mukha ko at natatakpan ko ito ng makeup kaya hindi na talaga halata kapag naka-makeup ako. Sa ngayon Kuya Bono ay may isang anak na kami ni Paco.
Baby girl ito at kay tagal naming hinintay na magka-baby kami. Nag-for good na rin si Paco at nagtayo na lang siya ng maliit na negosyo na siyang nagsisilbing kabuhayan namin. Kasal na rin sa iba si Daniel pero wala pa silang anak. Nung una kong tanggapin ang friend request ni Daniel sa Facebook ay naging madalas ang pag-chat-chat niya sa akin. Pero nung medyo nag-iiba na ang tema ng mga mensahe niya ay blinak ko na lang siya. Masasabi kong maligaya at kontento ako sa buhay namin Kuya Bono at kung may pinagsisisihan man ako ay yun lang sana naghintay ako at nanindigan sa mga pangako namin noon ni Paco. Hindi ko sana nakilala si Daniel. Baka hindi rin sana nangyari yung mga pangit na pangyayari sa buhay ko. Sana nagtiwala ako. Anyways, ni gahib lang panunumbat ay wala naman akong narinig at naramdaman mula sa asawa ko. Sincero ang kanyang pagmamahal sa amin ni baby kaya't masasabi kong maswerte ako sa kanya at ito ay lubos kong pinagpapasalamat kay Allah. Hanggang dito na lang Kuya Bono at umaasa akong mabasa mo rin ang aking kwento sa alinmang channel mo. Nagmamahal mong taga-subaybay, Libby. Kahugod na Libby, siguro wala namang masyadong dapat pagsisihan sa mga nangyari. Maliban lang dun sa aksidente kung saan medyo nasira yung mukha mo pero apparently ay talagang hindi halata. Siguro nga magaling yung dermatologist mo at magaling kang mag-makeup kasi traceless talaga yung peklat na sinasabi mo o mga peklat. Yun lamang ang hindi maganda na pangyayari na nagresulta sa hindi mo pagtupad o pagiging matatag sa pagkapit sa pangako niyong dalawa ng mister mo. Mga bata pa kasi kayo nun talagang 12, 13 years old, medyo hindi pa talaga matatag ang salita pagdating sa mga edad na yan, kaya lang kakaiba ang mister mo. Kakaiba si Paco at talagang siya ay nanindigan talaga kahit na bata pa kayo noon. Kaya siya ay talagang kasalu-saludo. At syempre, dahil sa nagkaroon ka rin ng experiences sa iba, lalo na kay Nathan, na talagang hindi mo nga talaga makakalimutan yan. Lalo na kapag nakakakita ka ng tilapia, maaalala at maaalala mo talaga yon. Charge to experience lang lahat, okay? Ang mahalaga ay masaya at kontento ka ngayon sa buhay mo, sa buhay ninyo ng asawa mo. At gusto ko sang pasalamatan sa pagbabahagi mo ng napakaganda mong kwento dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Again, God bless you. Kahugot na may Allah bless you. Kahugot na Libby at sa iyong pamilya. And again, maraming salamat. At sa mga nakahabol sa ating shoutout, meron yata mahigit 30 lamang sapagkat 5 minutes ago lang natin na i-post ito. Unahin na natin sa baba ng mga shoutout. Ay 26 comments, so 26 lang ating mababasa mga kahugot. Lynn, ay hindi pala yun. Tayo sa pinakababa. Winard C. Hundana, shoutout kay Bono sa aking pinakamamahal na asawa na si Annalyn Hundana, adik sa mga storya na binabasa mo at sa dalawa kong makukulit na anak na sina Ethan, Tonyo at Precious. Thank you sa pagbasa Kuya Bono. Maraming salamat Winard. Graciel Fernandez Tapulaw, shoutout to you. Sheila Valencia, big shoutout sa mga OFW here in Singapore Kuya Bono at sa family ko dyan sa Magapit, Lalo, Cagayan. Lalo na sa Valencia family. God bless you to Sheila. Jomar Tolentino Parbo, shout out to you. Danica Antonio, hello Kuya Bono, pa shout out po from Amulung, Cagayan. Thank you Danica. Melvin Espirito, pa shout Kuya Bono from Santa Teresita, Cagayan. Shout out sa inyong lahat. Natutuwa ako dahil maraming taga-Cagayan pa rin yung tumututok sa ating programa dito sa YouTube. Talagang nakinig kayo noong panahong DJ pa ako. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo lang ipaalala sa akin masyado kasi medyo nasasaktan din ako kapag sinasabi nyo na
grade 2 pa lang ako, Kuya Bono, noon, ay nakikinig na ako sa iyo. Joke lang, maraming salamat. Mark Jacob M. Vargas, pasyat Kuya Bono, pag may time daw po si Pinsan Monterosa, magsishare din siya ng story niya. Ayan, kailangan talaga ng mahabang time, mga kahugot, kasi kapag maiksing time ang ilalaan nyo sa inyong kwento, magkukulang at mahahalata na nirush nyo lamang. So take your time sa mga magsusulat ng kanilang mga kwento. Hindi ito madalian, mas maganda yung pinaglanan talaga ng panahon para magandang pakinggan. Phrase Q. Bonilla, pasyal Kuya Bono from Dole Region 2. Yun pala yung mensahe mula kay Mark Jacob M. Vargas, okay? Maraming salamat. At ito na, Phrase Q. Bonilla, pasyal Kuya Bono from Dole Region 2. Maraming salamat sa pagkikinig. Caroline Castillo Agangan, hello Kuya Bono, listening from Taiwan. Pasyal sa family ko sa Tuwao West, Cagayan. And mula kay Maylene Prashad, Kuya Bono, always sa bangers here in Hong Kong. Pati na rin sa asawa ko na si Patrick Batuelo dyan sa Pinas at sa anak namin na si Jean Rickers. See you soon! Parang ngayon mo lang binati yung better half mo, Maylene, ano? Ngayon ko lang nabasa yung kanyang pangalan dito sa channel natin. Patrick Batuelo at saka yung baby nyo rin, si Jean Rickers. Sana tama yung bigkas ko, Maylene. Emma Cardenas, hello Kuya Bono, pa-shoutout dito sa Hong Kong na parang 7 PM na ang weather namin. Ano yan, makulimlim. At sana malamig din. Dito'y napakainit talaga mga kahugot, ano? Cherisa Mateo Kapugawan, hello Kuya Bono, salamat sa at may bago na naman. Pa-shoutout po kami dito sa Tuwao, family Kapugawan, Mateo, Danga, Arabes. God bless you always, Kuya Bono, same to you, Cherisa and your family. Reina Julie Ventura Diza. Hello kay Bono, pa-shout out sa ate ko na si Sao Marvin Ventura Diza Abyang. Ano to? Magkakaiba ba to? Sally or Sal? Para kasing De La Salle. Sal Marvin Ventura Diza Abyang, taga Panay, Santa Marcela Apayao. Nga agaw awir, dagitay nasubeg nga anak na. Yun. Nasubeg ba yung tawag niyo, yung nasulpeng, yung pasaway? Dito sa amin ay nasulpeng. Sa iyo siguro nasusubeg. Nasusubeg nga anak na. Okay. Reyna Julie Ventura Diza, maraming salamat. Rina May Sagon Pimentel, hello kay Bono, pa-shoutout po sa mga taga Villarina, Santa Lucia, Bagabag, Nueva Vizcaya. Avid listener mo po ako since CLS times pa. Salamat, Rina May. Mary Rose Berte, pa-shoutout naman po, always listening here in Hong Kong. Shoutout to you, Mary Rose Berte. Edwin Mendoza, pa-shoutout ko po ang family Daguro at Mendoza dito sa Barangay Balintocatok, Santiago City. Thanks a lot ko po mo power. God bless you to Edwin Mendoza. Raymond Cadava, pa-shoutout sa you from Bagao. Hello, Raymond. Lynn Antonio Tolosa, hello kay Bono, pa-shoutout always sa bangers in Hong Kong, but now on vacation. Thank you. Enjoy your vacation, Lynn. Jeric Obinario Batista, shoutout to you from Madaymen. Lynette Alcantara Sidaya, pa-shoutout kay Bono, listening all the way from province of Abra. Uy, ang ganda ng kandidata niya sa Binibining Pilipinas, ha? Si Mrs. Guerra. Yun ang pinakagusto kong kandidata ngayon sa Binibining Pilipinas. Siya si Miss Abra. Sana manalo siya. At ito naman mula kay Catherine Lastica Domingo. Hi Kuya Bono, pa-shoutout po listening here in Israel. Catherine, shoutout to you. And Lester Balmores Martinez, hello Kuya Bono, pa-shoutout po from Lasam, Cagayan. Maraming salamat, Lester. At Irma Linda Evangelista, hello kay Bono, pa-shoutout po ulit na laging naghihintay ang mga story mo. Avid fan mo po ako from Hong Kong. Thanks a lot, Irma Linda. Juvelin Medina, pa-shoutout kay Bono, bangers here in Kuwait from Solana, Cagayan. God bless you too, Juvelin. Ana Marie, hello kay Bono, waiting po sa story. Pa-shoutout po family ko sa Igig, Cagayan. Shoutout Ana Marie and your family in Igig. Suti Rose Sebetero Doctolero Caligiran, shout out to you. Rachel Lapid
Lagi po ako nakikinig sa mga story. Sobra ang gaganda po pa shout po. Razel Lapid from Arayat, Pampanga. Thanks a lot, Razel. And Maria Trinidad Galano, shout out to you. Dada says, good afternoon Kuya Bono, pa shout out ti Dulnuan Weaving dito'y Quezon, Isabela. Ken ni Mariela Labugin nga asidigan nga agka-boyfriend. Wow, na all. Melody Bautista Rodriguez Anderson, may papakinggan na naman. Pa shout natin Kuya Bono, always listening here in Oslo, Norway. Shout out Melody Bautista Rodriguez Anderson. Leslie Mayapit, hello kay Bono, pa-shoutout po from Banao, Ifigao. Lagi po nakaabang sa new uploads mo. Maraming salamat, Leslie Mayapit. Eviel Tomomba Sembrano, shoutout po from Banguedabra. Avid fan mo po ako from 2010 to now. God bless po mo, power kay Bono. More inspiring love stories po to come. Eviel, pwede mo rin i-share ang iyong love story, okay? Adele John, hello kay Bono, always listening to you. Lagi akong nababagot kapag wala ka pang upload sa YouTube. Thank you so much. Pa-shoutout po Farinas family from Gimba, Nueva Ecija. Maraming salamat Adele John. Panghuli, Randy Kilang Pasikol, hello kay Bono. Pa-shoutout man, jay kaduwak nga no agluto ket maksit te iluto na. Iso ni Joker agpuon, kuya always listening sa mga drama mo. Drama. And more power coming from San Mariano, Isabela. Randy Kilang Pasikol, napita maksit. Ang muna nga men rubruban kan bantayam. Baka napigsa gemel is o maksit. Anyway, maraming salamat mga kahugod sa mga naglaan muli ng kanilang oras at panahon para sa ating programa. Stay healthy, kahugod, stay safe, and God bless us all.